Sumikat ditong mga nakaraang halalan ang slogan na gusto ko happy ka. So happy Manong Johnny! Gusto ko happy ka. Catchy ang slogan at very promising. Lahat naman kasi naghahanap ng happiness. Pero ang tanong, ano nga ba ang tunay na kaligayahan? Saan ito maaaring manggaling? Sino ang pwedeng magbigay nito? Si Manong Johnny kaya? Gusto ko happy ka. Kapayapaan po, Brother Aaron Bruso po. Samahan niyo po kami sa isang mapagpalang umaga. Pag-usapan po natin ang temang ito. Ating tanggapin ang biyayang hatid ng programang Blessed Day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa, na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala, na tanging sambin ng puso. Ama, salamat po. Ayon sa isang pag-aaral ng kilalang eskwelahan na Harvard at ang University of California, ang happiness daw po ay contagious. Ibig sabihin, kung papalibutan mo ang iyong sarili ng masayang tao, ang laki ng tsansa na kung malungkot ka ay sumaya ka na rin. Idinugtong pa ng pag-aaral na ang ripple effect ng pagiging masaya ay hanggang 3rd degree. Ibig sabihin, yung kaibigan ng kaibigan mo na napasaya mo ay maaaring sumaya rin. Bago pa man lumabas ang nasabing pag-aaral, tinalakay na po ng Bible ang magandang epekto ng pagiging masaya. At ito ay ibinahagi na rin ng kapatid na Isagani Capistrano sa kanyang librong isinulat na Love Notes. A happy heart is good medicine, and a cheerful mind works healing, but a broken spirit dries up the bones. Proverbs chapter 17, verse 22. Men of this world usually walks with shoulders down, slow in steps, the body sags, and a sad, bitter face. His spirit is broken because of sins and the lack of material things, such as money in the pocket. Disciples of Christ walks in full confidence, head up high to heaven, the body full of life, and a merry, smiling, beautiful, and radiant face, because they live upright and they have genuine treasure. Truly blessed means truly happy. May God continually bless you abundantly, beloved brethren.
Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung kaligayahan din lang ang pag-uusapan, walang pinakatiyak na mapagkukunang impormasyon tungkol dito kundi ang mga banal na kasulatan. Hindi mababaw, hindi panandalian lamang, kundi malalim at tumatagal ang matututuhan nating kaligayahan mula sa mga kasulatan. Kaya't atin ang tanggapin ang ating Elder Jem sa kanyang pagtuturo na pinamagatang Gusto Ko, Happy Ka. Shalom pong muli mga minamahal na kapatid at sa inyo po na aming mga taga-subaybay. Good morning po sa ating lahat. Have a blessed day. Ang tatalakayin po natin sa araw na ito, how to find happiness. Diba? Kasi tayong lahat, wala namang tao na hindi po naghangad na maging masaya, maging maligaya. Kaya paano ba natin makakamit yung tunay na kaligayahan? Sana matalakay po natin to sa tulong at awa ng Panginoon. Kaya pinamagatan ko po ang ating tatalakayin na Gusto Ko, Happy Ka. Kung matatandaan niyo po, meron pong isang politician na ito yata ang kanyang ginawang slogan Gusto ko, happy ka. Kaya lang, minsan, ang mga politician, minsan mahirap paniwalaan kasi doon lang po sa amin, alam niyo, may ginagawang drainage kuno. Sobrang abala talaga wala namang kabuluhan yung ginagawang drainage. Kesyo, road widening. Hindi naman matanggal yung mga poste na nakaharang, nakahambalang sa kalye. Paano mawawiden yung road? Ang nangyayari, naabala talaga. Hindi po ba? Sasabihin na gusto ko, happy ka. Marami po umuinit ang ulo dahil sa mga gawa nila. Ang totoong happy sila. Kasi ang lalaki ng komisyon nila doon Pero bago po tayo kung saan mapunta mga kapatid, mga tagapakinig, kahit may mga ganyang politicians, mga nangyayari, sana we find happiness. Kaya tatalakayin po natin ngayon yan. Gusto ko, happy ka. Alam niyo po, tayo bilang mga tatay, nanay, hindi po ba? We always desire na maging masaya ang ating pamilya, ang ating mga anak, siyempre, ang ating asawa. Natural lang po yun, dapat lang. Kasi pag ang lagi po nating hinahanap ay yung ating sariling kaligayahan, nagiging selfish tayo. Pero hindi po masama yun na talagang maghangad din tayo na maging masaya o maging maligaya. Ang ating pong Panginoon, alam nyo, bagaman
Kasama po sa buhay Kristiyano yung mga pagsubok, di ba? May mga struggles tayo. Minsan nakadaranas tayo ng mga difficulties ng buhay, nagkakasakit. May mga mahal tayo sa buhay na pumapanaw, di ba? Nakadaranas tayo ng kabiguan, mga kahirapan. Pero sa kabila po noon, ang gusto ng Diyos na ating maramdaman ay maging masaya. Gusto ng Diyos maging happy talaga tayo. Sa isang talata po sa Bible, sa Proverbs chapter 16 verse 20, sabi po dito, "He who heeds the word wisely will find good. And whoever trusts in the Lord, happy is he." Ulitin ko po "He who heeds the word wisely will find good." Makakakita ng maganda o mabuti. And whoever trusts in the Lord, happy is he. Yun daw po nagtitiwala sa Panginoon, yun ang tunay na magiging masaya. Kaya po nang nabanggit kanina, everybody wants to be happy. Pero most people, alam niyo po mga kapatid, they look for happiness in all the wrong places. Sila po hinahanap ang katuwaan, kaligayahan sa maling mga lugar o mga dako. Yung iba, hinahanap ang kaligayahan sa mga beer house. Umiinom ng beer. Nagtitable ng babae, okay, nanonood ng agogo dancer. Doon hinahanap ang kaligayahan. Yan po yung pansamantala at yan po yung makalamang kaligayahan. Di po ba? Yung iba naman, hinahanap ang kaligayahan sa mga kalayawan. Di po ba? Gusto laging nakagimik. Partying. Party dito, party doon. Nagpupunta sa iba't ibang mga lugar. They are looking at the wrong places. Sa mga promiscuous living. Di po ba? Yung iba po, nagkakaroon ng mga one-night stand, relationship sa kanilang opposite sex. Sa pag-asa na they will be happy, magiging masaya. Yun po yung mga promiscuous type of living. Mga paraan ng pamumuhay na makadarama ka nga ng saglit na katuwaan o kaligayahan, pero mas maraming kabiguan, mas maraming kahirapan ang iyong daranasin. Ang tao po, mas pinahahalagahan yung ganito feeling better has become more important to us. Feeling better has become more important to us than finding the Lord. Kasi gusto natin laging maginhawa, laging maging masaya, at nakakaligtaan na po natin ang ating Panginoon. Sabi nga po, the secret of happiness is not to be what you like, but to like what you do. The secret of happiness is not to do what you like, but to like what you do. Mahalaga po yun. Pagka po, sabi nga, maghanap ka ng trabaho na talagang gusto mo. At hindi mo isiping trabaho yun dahil masaya mong ginagawa at gagawin yung trabahong iyaon. Kaya nga po, di ba, na-discuss nga natin, kung kayo mag-aaral, magkakaroon ng career, piliin niyo yung inyong passion. Kung kayo magtatrabaho, manap kayo ng trabaho na magiging masaya. At dahil doon, kung masaya ka sa iyong ginagawa, di po ba? Magiging masaya ka nga. Sabi po ni Abraham Lincoln, isang naging dakilang presidente ng Amerika, sabi dito, most folks are as happy as they are. Ulitin ko po most folks are as happy as they are, make up their minds to be. Yun daw pong karamihang mga tao, nagiging masaya, depende kung ano ang kalagayan ng kalang isip. So sometimes, it is just a decision. Diba? If you are content with what you have, ang isip mo ay contented, you can be happy. Marami pong tao, napakaraming mga blessings na material. Di po ba? Magandang kotse, magandang bahay, maraming pera, pero hindi pa rin sila masaya. Kasi hindi nila nami-made up yung mind nila na maging masaya. Pero halimbawa, may isang tao, may magandang bisikleta, di po ba? May maliit na bahay, pero kanya yon. Masaya na siya. So, sabi nga po ni Abraham Lincoln, most folks are as happy as they make up their minds to be. So, maging masaya po tayo. Depende po yan sa ating paggamit ng ating isip, ng ating puso. Tandaan po natin, happiness is the fruit of God's wisdom. Yung totoo pong kaligayahan, katuwaan, yan po'y bunga ng pagtataglay ng wisdom of the Lord, ng tunay na kaunawaan sa kanyang mga kalooban. So sabi nga, search for happiness in the right place and pursue it in godly wisdom.
Hanapin mo ang kaligayahan sa tamang mga lugar at dako at ipagpatuloy mo yon sa pagkakaroon ng godly wisdom. Saan ba yung mga right places? Alam niyo po, minsan, nagiging familiar lang tayong masyado sa ating pamilya. Alam niyo po, isang source of happiness po natin ang ating pamilya. Ang asawa, mga anak, o kay apo. Kasi sila pong sigurado magmamahal at magmamalasakit sa atin, di po ba? We can also find our happiness sa ating mga kaibigan. Na totoong kaibigan, di po ba? Sasabihin yung mga kahinaan mo, dadamayin ka sa yung panahon ng pangangailangan. Di po ba? We can also find happiness sa ating trabaho. Di po ba? Kasi may trabaho ka Hindi lahat ng tao may trabaho. At diyan mo kinukuha yung iyong pangailangan materially. Saan pa? Sa mga gawain po sa church, di po ba? May mga dadalawing kapatid na maaring nanghihina. May tutulungang kapatid na nangangailangan ng tulong. Di po ba? Merong mga papayuhan. Merong mga tutulungan. Those are places where you can find happiness. Kasi makakagawa ka ng mabuti Makakagawa ka ng kabanalan. Makapagpapayo ka ng tama sa isang taong nagugulumihanan, nawawala ng pag-asa. At kapag ka po nakita mo na siya na-inspire, na-encourage, ibang klaseng happiness po ang iyong madarama. Alam niyo po, minsan kami bilang mga pastor o ministro, minsan kasi talagang nagkakasabay-sabay yung gawain. May mga kapatid, di ba, nagre-request po yan. Pwede po ba na kayo magtagubilin sa aking anak, kayo magkasal, kayo po ang ganito, ganyan. Minsan po, sa sobrang kabisihan, parang ako, nararamdaman ko po ito, parang minsan gusto kong tumanggi. Huwag mag-serve sa kanila, maglingkod. Pero dala nga po ng katungkulan, sa tulong at awa ng Panginoon, ginagawa ko pa rin. Alam niyo po, after magawa ko po yon, nung ko naisip na buti hindi ko tinanggihan. Buti ginawa ko. Hindi ko po sinasabi to para glorify ang aking sarili. Ito po yung personal experience ko na pwede rin po ninyo ma-experience. Minsan, tinatamad tayo, di ba? Tumatanggi tayo na dumalaw, magpayo, tumulong, maglingkod. Pero doon po natin madarama ang tunay na kaligayahan. At kapag ka po nagawa natin yon, magiging magaan ang ating pakiramdam. We will experience joy, kapayapaan, sapagkat alam nating ang Diyos ay sumasa atin, nakagawa tayo ng kabanalan, at na glorify natin ang ating Panginoon. Di po ba? So we must look happiness at the right places. Hindi mo makikita sa beer house yan. Hindi mo makikita palagi sa mall yan. O kaya sa mga sinihan at sa mga partying o sa mga gimmicks ng barkada. Di po ba? So yun po ang mahalagang magawa po natin. Search for happiness at the right places and pursue it in godly wisdom. Tandaan po natin, happiness is a byproduct of right choices. Happiness is a byproduct of right choices, which is the result of godly wisdom. Yun daw pong kaligayahan, bunga po yan ng mga tamang mga desisyon. Di po ba? Na binase naman natin sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Marami pong tao, alam niyo po, nagsasuffer po sa buhay. Mga pangarap na hindi natupad, kinakapos sa mga pinansyal, problematic ang complicated ang buhay. Bakit? Hindi po nang hawakan sa godly wisdom, hindi po sinunod ang kalooban ng Diyos. Yun lang po yun. Anong sabi kanina? Happiness is a byproduct of right choices. Pagka ginamit po natin ng wisdom, yung kaalaman galing sa Diyos, we will make right decisions, right choices in life. At ang bunga po nun, kaginhawahan, katuwaan. Kaya lang, siyempre, may mga sacrifices yan. May self-discipline, self-control. So, mahalaga po, yun ang magawa po natin. Sabi nila, narinig natin palagi, at minsan nababanggit ko rin, tila life is unfair, di ba? Kasi maraming masamang tao, sila pa yung mayaman, di po ba? Maraming mababait, tila hindi umuunlad sa buhay.
Minsan makaka-experience tayo ng unfairness sa hustisya. Di ba? Pero yung God's fairness, yung pong pagiging fair ng Panginoon, yung pong sasagot, yung pong gagamot kapag kami mga question tayo sa buhay na hindi po natin maunawaan. Ano ibig sabihin po noon? God's fairness is the issue of happiness. If we believe that God is sovereignly controlling the event, kung naniniwala po tayo na ang Diyos ay buong kapangyarihang kinokontrol ang lahat ng pangyayari sa ating buhay, so that what happens to us is for our own good and for His glory, magiging masaya po tayo. Kahit isipin po natin na life is unfair. Bakit may nangyayaring ganitong bagay sa aking buhay, sa aking paligid? Tandaan lang po natin, ito po ang fairness ng Panginoon. Isipin lang po natin na He is always in control. He is so sovereign sa lahat ng mga nangyayari at pinapangyari ng Diyos ang lahat, pawang sa ating ikabubuti. Hindi po ba? Yan po sapat na para disappointed man tayo, talagang frustrated tayo sa nangyayari sa gobyerno, sa paligid, o saan man. Life may be unfair, but God is always fair. Pinapangyari niyang lahat, pawang sa ating ikabubuti. Ngayon po, tandaan po natin, no one can factor God out of his life and expect to find happiness. Ulitin ko po no one can factor God out of his life and expect to find happiness. Wala pong sino man na iaalis niya ang Panginoon sa buhay niya, hindi siya magkakaroon ng relationship sa Panginoon at mag-i-expect siya ng totoong kaligayahan. Imposible po yun, sapagkat ang tunay na kaligayahan at kapayapaan sa piling, sa presensya ng ating Panginoon. So hindi mo pwedeng i-neglect ang Diyos. Hindi ka pwedeng hindi magkaroon ng time para sa Kanya. And you will expect happiness. Kung gusto po natin maging masaya, we must enjoy the presence of the Lord, enjoy heeding His call, sundin ang Kanyang mga kautusan, Kanyang mga kalooban. Upang tunay nga madama po natin, sumaatin ang kapayapaan at ang tunay na kaligayahan. Sabi nga, God's wisdom smoothes out the bumps on life's road. Yun daw pong karunungan ng Diyos, nag-i-smoothen yan ng mga bumpy roads, di ba? Dito sa Pilipinas, napakaraming mga bumpy roads, labing mga potholes, di po ba? Pero spiritually speaking, sa buhay natin, may mga bumpy roads. May problema, may mga tukso, may mga pagsubok, pero yung wisdom of the Lord will smoothen yung mga bagay na iyon. Madali mong madadala, di ba? May pinagdadaanan tayo, dahil sa wisdom na bigay sa atin ng Diyos, we will make the right choices. At makadarama po tayo ng kaginhawahan. Ulitin ko po God's wisdom smoothes out the bumps on life's road of difficulties. Di ba? Kung rocky yung road mo, kung turbulent yan, parang, di ba, minsan rocky matagtag. Pag nasa aeroplano ka naman, turbulent, hanggang yumayanig. Pero ang mag-i-smoothen po yan. Po diyan, yung wisdom coming from the Lord. At isa pong bagay na dapat po nating tanggapin at maunawaan. We do not have to be rich to discover that riches do not bring happiness. Hindi po natin kinakailangan yumaman para ma-discover po natin na yung kayamanan na hindi nagdudulot ng happiness, ng true happiness. Pero yung ibang mga tao talaga, paano mo na ako magiging masaya? Wala akong kapera-pera. Totoo naman po kasi yan kasi tayo pag maraming pera sa bulsa, sa wallet, parang iabag natin, di ba? Masaya tayo. Pero alam niyo po, ang dulot na katuwaan ng maraming pera, pansandali lang. Marami pong tao, napakarami ng pera, they continue to acquire, to pursue more money. At yun po ay nagdudulot sa kanila ng pagiging busy at di nila na-i-enjoy yung mga blessings ng Panginoon. Meron pong isang pangyayari na isang tao na naninira sa isang village. Parang na siya, sawa na sa kanyang buhay dun sa village na yaon. Hindi niya masumpungan yung katuwaan. So nakabalita siya ng isang tinatawag na
magical city na kung saan madaramo doon yung kaligayahan, yung kapayapaan. So, nag-decide po siya na mag-travel papunta sa magical city. Sa pag-asa na doon niya masusumpungan, madaramang kaligayahan. So, umalis siya sa kanyang village at naglakbay. Sa gubat, inabot po siya ng dilim. So, nag-camping po siya doon. Ngayon, yung kanyang shoes, iniligay niya sa direksyon patungo doon sa magical city. Yung ayos ng kanyang shoes, patungo, nakaturo doon po sa magical city. Para tsak siya, pagising niya kinaumagahan, alam niya na tama pa rin yung kanyang pupuntahan. So, nakatulog na po siya. Meron pong isang jokester. Prenank po siya, prenank. Ang nangyari, binaliktad po yung shoes niya. Pabalik doon sa kanyang village. Pagising po ng lalaking ito, patungo sa magical city, so, sinunod niya po yung direksyon ng kanyang sapatos. Kasi kala niya, yun pa rin po, yung papunta sa magical city. May nag-prank nga sa kanya, jokester. So, sinunod niya ngayon. Yung pala, pabalik siya doon sa village nila. Ngayon po, sa isip niya, yun yung magical city. So, lahat po ng taong kanyang mga kasalubong, talagang binabati niya, nakangiti siya ngayon. Tapos, nakita niya yung kanyang pamilya doon, yung kanyang asawa at mga anak, na talagang natuwa nang magbalik siya, nakita siya. Niyakap siyang mabuti, siya hinalikan, at doon po, nadama niyang kaligayahan. So, it's just a matter of setting our mind, di po ba? We must be happy where we are. I-acknowledge lang po natin, maging grateful lang po tayo sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating paligid. Kasi yun lang po minsan naghahangad po tayo ng mga bagay na wala sa atin. Na yun po'y umaalipin. Nagsasabing, hindi ka magiging masaya pag hindi sumaiyo yan. Mali po yun. Baguhin natin ang ating mindset. Maging masaya po tayo where we are. Happiness where you are. Di po ba? So lahat po tayo, nasaan man tayo ngayon, kahit na simple lang bahay mo, kahit bisikleta lang sa sakyan mo, you can be happy. Di po ba? Kahit isa lang asawa mo, kasi dapat isa lang asawa mo. Kahit isa lang anak mo, you can be happy. Di po ba? So yun po mga kapatid maging masaya po tayo, nasaan po tayo. You don't have to be rich to discover that riches do not bring happiness. Tandaan po natin yan. Hindi mo kinakailangan ma-experience ng yumaman para mapatunayan mo na hindi pala yaon ang magdudulot ng tunay na kaligayahan. Wealth is just another blind alley to the pursuit of happiness. Hindi pong kayamanan, isang bulag na daan, hindi tamang daan para makuha mo yung happiness. Ibang tao, kala pag yumaman, magiging masaya at maligaya na po sila. Alam niyo po, maraming billionaires, marami pong millionaires nagpapakamatay. Marami po sa kanilang malungkot sa kabila ng sandamukal na yaman, sandamukal na pera. Di po ba? Tandaan po natin, hindi naman po masamang yumaman. Tandaan niyo po yan baka kala niyo, ayaw ko na kayong maging mayaman. Pwede po, basta babalatuhan niyo lang ako. Joke lang po. Ibig ko lang sabihin mga kapatid, mga tagapakinig, okay lang pong maging mayaman. Pero we should handle riches properly. Tandaan po natin, wealth combined with godliness. Wealth can be used as an instrument to facilitate our happiness and the happiness of others. Alam niyo po, yun daw pong kayamanan, nakaakibat po ng kabanalan, ng godliness. Pwede po natin gamitin ng kayamanan para mag-facilitate ng ating own happiness and happiness po ng ating kapwa. Di po ba? It takes the wisdom of the Lord to keep a proper perspective on wealth. Na kailangan po natin ng wisdom from the Lord para magkaroon tayo ng tamang pananaw on how to handle yung pong riches, yung pong wealth na kaloob sa atin ng Panginoon. Hindi bawal yumaman. Kung gusto mong yumaman, okay lang yan. Marami kang matutulungan, marami kang maiabuli sa iglesia. Hindi po ba? Marami kang magiging resources. You could be a blessing to others dahil sa mga blessing na tinatanggap mo. Kaya, ito po, tandaan natin, tayong lahat po, diranas natin to.
Who has more to be happy? Who has more to be happy about than one whose sins are forgiven? Diba? And who is certain of heaven? Tayo po yon. Sinong dapat na maging maligaya talaga? Kundi yung mga tao na napatawad sa kasalanan at pinangakuan ang buhay na walang hanggan. Di po ba? Tayo na po yun. So anong pong kalagayan natin? We have very big reason para po maging maligaya at maging masaya. Pinatawad tayo sa kasalanan. At kung tayo patuloy na magpapakabuti, nakapangako sa atin ang buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Di ba? So, sana po na-realize po natin yan, yung napakabuti nating kalagayan. So, for the meantime, para maging masaya po tayo sa ating buhay, meron pong sinasabing grand essentials of happiness. It is something to do, something to love, and something to hope for. Di po ba? Para madama natin ang kaligayahan, we need something to do. Kaya okay na may trabaho ka, pinagkakaabalahan ka, we have something to love. Di ba? Yung pamilya natin, yung asawa, mga anak, yung hobby natin, pwede rin. Pwede rin yung kotse mo, mahalin mo yan, sasakyan mo. Pero huwag mas mahal pa sa asawa mo yan. Minsan kasing ganun eh. Mas mahal pa yung motorbike kaysa sa asawa. We have something to love, and huli po, we have something to hope for. At yan po ang blessing ng Panginoon, forgiveness of our sins, buhay na walang hanggan sa piling niya. And it's something that we all hope for, na ibibigay sa atin ng Panginoon. So, gusto ng Panginoon, we are all happy. So, sana maging masaya po tayo. Yan po ang ating kabanal-banalang bagay na sinasampalatayanan. We will all be rewarded. Tayo po forgiven sa ating mga kasalanan. Magpakabanal lang po tayo sa lahat ng paraan ng ating pamumuhay para madama po natin ang tunay na kaligayahan. So, sa huli, we must always rejoice. Hindi po ba? Maging laging masaya kahit maraming problema. Kung maraming problema, maging mapanalanginin. Huwag tayong titigil. Ibig sabihin, madalas kang mananalangin. At maging thankful. Magpasalamat anumang pinapangyari ng Diyos, and we will experience true happiness, yung totoong kaligayahan, pagiging joyful, pagiging mapayapa, anuman ang sitwasyon. Pagpala po sa atin ang mga bagay nito, magmula ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating pagtatanghal. Naway naging inspirasyon ito at nagsilbing simula ng isang tunay na pinagpalang araw para po sa inyo. At bago po natin tuluyang isara ang programa, nais ko pong ilaan ang sandaling ito upang ipanalangin kayo, pati na po ang lahat ng mga sumama sa atin ngayon. Hilingin po natin ang patnubay ng Diyos, ang paggabay ng Diyos, ang kanyang kalakasan at karunungan sa pagharap natin sa araw pong ito. Ipanalangin natin na siya ang patuloy na manguna sa bawat pagakbang natin at punuin ang ating mga puso ng pag-asa at kapayapaan. Manalangin po tayo. Aba, Panginoon naming Diyos, patuloy po kaming nagpapasalamat sa iyo sapagkat itinuturo mo ang iyong mga kalooban at binubuksan sa amin na iyong mga anak upang totoo pong masumpungan namin ang kaligayahang ibinibigay mo sa amin po na iyong mga lingkod. At ito po ay walang iba kundi sa paraang nais mo po na magawa namin. Ang tunay na kaligayahan ay amin pong matatagpuan sa piling mo at sa pagsunod namin ng iyong mga kalooban. Ama, alam po namin na ikaw po ang unang-unang may gusto na kami pong mga anak mo ay makaranas ng totoong kaligayahan at kagalakan. Bilang aming Aba, hinahangad mo po, Panginoon, na maging masaya ang amin pong mga pamumuhay. Kaya't hinihiling po namin sa iyo sa pagkakataong ito na kung ano po ang iyong iniuutos at itinuturo sa amin, ito nawa ang siyang magawa namin upang ang tunay na kaligayahan ay masumpungan namin sa amin pong mga pang-araw-araw na pamumuhay. Panginoon, tulungan mo lamang po kami na sa araw pong ito ay lagi naming mabigyan po ng pagkakataon ng amin pong sarili
na piliin kung ano ang iyong kalooban sa amin, kung ano ang iyong iniuutos sa amin sa lahat ng aspeto at sa lahat ng oras ng buhay namin sa araw na ito. Upang kung maggagayon, Panginoon, sa lahat po ng aming gagawin, kami po ay maging maligaya at makaranas kami ng iyong kapayapaan sa buong maghapon na ito. Pagpalain niyo po, Ama, ang mga kapatid namin na magtatrabaho, mag-aaral, at sa lahat ng amin pong gagawin. Sana po ay maging masaya kami upang sa ganito, Panginoon, mabigyan ka namin ng kaluguran at ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Ang lahat po ng ito ay amin pong hinihiling sa iyo at amin pong idinadalangin sa pangalan mo pong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ng iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fan page na MHC Media. Upang lubos po ninyo makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po.